posible na pagtatapos at pag-uumpisa ng operation ng Hanabana Filtration. Sir, kanino po naka-address yung question? Sa Hanabana po. So, thank you po. Sa ngayon po is ang ating hinahabol na target ng completion sa project natin, bali may dalawang phase tayo na hinahabol. So, first phase natin is yung bypass operation nitong planta na ginagawa natin. Ang target na completion natin na makaserve ng water ng 5,000 cubic meter per day is on November. Pero sinusubukan po ng aming company na mas mapabilis yung pagsiserve ng water. So, I hope na ma-address namin yung concerns on or before ng November. Okay, ma'am. Yung pangalawang tanong ko po, thank you, sir. Ito po yung pangalawang tanong ko para pa rin po sa Hanabana. Kapag maulan po, humihina po ang supply hanggang tuluyan po mawala ang tubig dito po sa ating probinsya. Kapag mainit, ganoon din po ang dahilan, luminipis yung level ng tubig. Hindi po kaya kapag kayo po nag-ooperate na ay ganoon din po yung mangyari? Thank you po. So, itong ginagawang planta ng Hanabana is kahit na yung turbid ang tubig, kahit na yung kumbaga parang kulay brown na yung tubig is kaya din natin yung i-treat. So walang magiging shutdown ng facility natin even though maulan, kasi yung full operation ng water treatment na ginagawa natin is kaya siya kahit high turbid yung tubig natin. Pero yung full completion ng facility natin is sa phase 2 natin siya matatapos. Yung sa phase 1 na binabanggit natin na by November is yun yung bypass operation natin. So additional yun na 5,000, pero yung full operation ng planta is matatapos siya phase 2. So yung phase 2 natin is hinahabol natin na matapos siya ng next year ng July. Thank you, sir. Thank you, engineer. Thank you, sir. Okay ka na po. And then our next po na magtatanong ay si Mr. George Dayaon, ang station manager ng Radyo Pilipinas. Morning po. Pag-advise ko lang po, live tayo napapakinggan sa Radyo Pilipinas as per request ng Committee on Public Utilities ni Board Member Paul Gachi at Board Member Winnie Palsi Oco para mas ma-inform natin ang ating mga concessionaires. Unang katanungan po para kay either kay DM Chan at kay GM ng CNWD, dahil ang haba na ng itinatakbo natin, water interruptions, problema dito, problema doon, grabe ang sentimiento ng ating mga miyembro konsesyonaryo. Nagkaroon na po ba ng pagbabago dito sa DFF natin na pag ang daming tubig, shutdown ang DFF? Kung wala naman tubig, problematic, nasa dilema tayo. Ano yung mga pagkilos na sinasagawa natin para maibsan yung problema ng DFF natin at mas maayos na supply ng tubig? Maraming salamat po sa magandang tanong po. No? So, bali sa ngayon po, kapag turbid po talaga yung river, yung Mampurut po ngayon, meron po kaming storage po dyan, existing na ginawa ni Prime Water para po maka-augment siya doon sa while na nag-aantay po tayo na during turbid siya, may supply pa rin sa mga concessionaires. Though yung capacity po nun is not enough po talaga para totally makapagbigay ng enough supply sa concessionaires po during turbidity scenario. So kaya po ngayon nandito naman po si Hanabana para din makatulong po kasi yung kanilang facility, yung sedimentation basin po dito sa likod, once na matapos po siya by November. So ito po, kahit turbid na po yung river dito sa likod,
So makakapag-supply po sila ng up to 10,000 cubic meter. And aside din naman po doon, meron kaming ino-open na valve from dito po sa may sa bridge Dait, anong bridge ba yan? Dait Bridge 1. So meron dyan na valve po na ino-open namin yung valve na yon para yung spring side pumasok po dito sa area ng Dait South para makapag-add din sa supply na kakulangan po dito sa portion nitong Mercedes, Dait South and Basod po. Thank you. Almost the same lang din po yung sagot natin sa kanya, ano? Kasi nung nagsimula si Frank Water in joint venture with Camarines Norte Water District, isa na po naging problema natin yung turbidity. Yung turbidity problem na kapag minsan nag-1,000 NTU yung level ng turbid water, so hindi siya na-ooperate kasi in the event na i-operate ni Frank Water yung filtration facility, lalo lang siya masisira, and after the rain, wala po tayong tubig kasi mag-shutdown yung DFF or yung filtration facility. So ang una pong ginawa niya, iyan po, sinasabi niya, meron po sila dyang almost 5,000 cubic meter grow tank na siya pong isinusupply kapag hindi po sila nakakakuha ng tubig sa ating pong ilog. So, yung 5,000 cubic meter po, ang computation po ni Frank Water is good for 4 hours only. So, in the event na meron po agad tayong paglabo ng tubig, automatic po si Frank Water nag-PPA. Kaya ako po itong mabuti po dahil marami po ang media ngayon, inaanyayahan ko po yung ating mga service concessionaire na mag-join po kayo doon sa Facebook ng Frank Water para ma-inform ko po kayo ng maayos kasi pagka sa radio po kasi umaga na i-release yung ating pong information para sa mga ating konsumidores. So, iyan po yung mga ginawa ni Frank Water. Gumawa din po sila ng 4 na wells dito po sa ating bayan ng Daet and bayan ng Vinsons. Unfortunately, it's sad to say na yung pong 4 na wells na kinostruct po or trinil ni Frank Water is hindi po nagmaterialize, hindi po siya nagbigay na maayos na supply ng tubig. Ibig sabihin, kung i-operate siya, is lugi po yung operation dahil sa ang kanyang capacity is not enough to cater yung mga pangangailangan ng ating service concessionaire. So, ang isa po pong ginagawa nila is yung paglalagay po ng filtration facility sa Alawihaw. Ang naging problema po sa Alawihaw, masyado pong mataas yung iron content and manganese content na iyan po ay hindi maganda sa kalusugan po ng ating mga consuming public. So, hindi po na-operate yun. And still, sa ngayon, pinipilit po ni Frank Water na ma-i-operate po. Meron pong capacity yung Alawihaw filtration facility nila na 3,000 cubic meter per day or 3 MLD. So, meron pa po silang isang project na ginagawa. Ito pong Matugdon. And I think yung pong ibang media nakarating na po doon. Unfortunately, meron po mga process. So, kumukuha po sila ng mga process and hopefully, ewan ko kung nakuha na nila yung sa DENR, yung ECC, yung sa NWRV, yung water permit, para mai-operate din po nila yung lugar na yon. So, it's good enough na nandito po si Hanabana na isa na rin po palagay ko na ginawa ni Frank Water para maibsan po yung pagkukulang ng supply ng tubig na makipag ano po to? Joint venture ba kayo? Have your memorandum of agreement with the Hanabana para magkaroon po ng additional supply na 5,000 cubic meter na hindi po kukunin doon sa existing ni Camarines Norte at saka ni Frank Water. So, yan po. Okay. Sige po. At sunod.
Tanong po kay Engineer Vargas. Abuti mo hindi joint venture. Kinakabahan akong lalo. Papasok na naman tayo sa panibagong problema ng joint venture agreement na yan. Engineer Vargas, naalala ko yung huling pag-uusap sa mismong tanggapan ni Governor Dong Padilla. Siya nagpa-facilitate andun sina board members Gatche and board member Winnie Balsioco. Ang sabi ng Hanabana, by September, pwede nang pakinabangan itong facility natin dito. At ngayon may pagbabago tayo by November at yung phase 2 by next year. Ano na nga ba talaga? At kailan tayo officially pwedeng makapag-supply augment ng tubig sa CNWD Prime Water. At baka mahal naman, wala bang pass-on charges para sa ating mga member concessionaires? Thank you po sa tanong. Yung talagang deadline po natin is based naman po yan sa Memorandum of Agreement is talagang November makaka-supply tayo ng tubig. Kaya nga na-mention ko kanina na sinusubukan ng aming company na mas mapaaga yung pagsusupply natin ng tubig. Kaya hinahabol namin na mas mapaagang makasupply ng 5,000 cubic meter per day. So meron lang hinihintay na mga konting core items yung company, pero pag nagdating yun is tuloy-tuloy naman yung pagko-construct natin. Kung kaya naman natin, dadagdag naman tayo ng additional na mga manpower para mahabol talaga natin yung pinangako natin na deadline na time na makapag-supply tayo. Thank you. Thank you, Engineer Vargas. Wala na po yatang follow-up question si SM George. Tawagin po natin si Sir Bernie Patsyag ng Radyo Pilipinas pa rin. Good morning, sir. Good morning po. Nabanggit po na ang mabibinipisyohan po nitong phase 1 ninyo from Hanabana ay Mercedes Baso at Dait. At doon naman sa Labo, napapuran din dahil madadivert naman yung supply na galing Buro-Buro. Ngayon po, naipit naman itong Talisay at Binsons. Hanggang kailan naman po masakripisyo ang mga membro konsumidores natin sa mahinang supply ng tubig sa Binsons at Talisay? Hello. Okay na po. For Talisay and Binsons, still kasama po sila doon sa mabibenepisyuhan kapag dinivert natin yung portion ng spring papunta po pabalik sa kanila, pabalik sa side ng Palabo kapag nag-operate na po ito si Hanabana. So still makakapag po sila, may improve yung pressure and availability po nila. And aside din naman po doon, meron din naman kaming other projects pa like sa Binsons po. Yung Binsons storage tank po kasi doon, i-activate po namin yon. Ngayon po kasi not operational siya kasi may mga kailangan pong ayusin, may mga kailangan baguhin doon sa structure niya po. Maglalagay kami ng booster po doon para yung ibang mga areas like doon sa napilihan na ginakutan, mabigyan po namin ng supply ng tubig. Yung Talisay naman po, siya yung pinaka maayos na supply ng tubig sa ngayon in the 7 municipalities na siniserve ni Prime Water po. Okay. So ngayon, pag umandar po itong phase 1 nyo ng Hanabana, ay tatanggap na ba kayo ng mga applicants sa party po ng Baso versus sa Dait and then part po ng Talisay at Binsons? Yes po, lalo doon sa mga 10 PSI up yung pressure po nila. Okay. Isa na lang po, ang membro po sa Midores po ay nanalo dito po sa hindi po ninyo pagdadagdag ng 20% increase. Ngayon po naman naghahabol po ang membro po sa Midores ng 20% refund. Ano po ang status po nito, manager?
I think depende po yan doon sa magiging judgment ng court. Kasi ongoing pa po yung case ngayon. So it's up to the decision of the court po kung ano yung kakahinatnan po doon. So we will follow po. Okay ka na po, Sir Bernie. Ang next po natin ay si Sir Romel Phoenix ng Pilipinas. Good morning po sa lahat. Tanong ko po sa Hanabana. Nakikita po namin yung perspective na sa likod po ninyo. Meron po nakikitang tangke dito. Kinalagyan po natin. At yung sa likod ay may hukay po sila doon. Pwede po bang may explain, may kaliwanag para na rin sa mga konsumidores? Paano po yung technology ninyo? From ilog, pagkatapos anong gagawin po? Paano po yung process sa pag-treatment dito ng tubig? So, thank you po sa magandang tanong po. So, yung magiging process po ng water treatment plant natin is from ilog po is meron tayong nilagay ng mga pumps. So, yung mga pumps natin, ibubumba yung tubig papunta dito sa tinatawag nating sedimentation basin. So, mayroon tayong kinakonstruct dito sa likuran na sedimentation basin. So, yung sedimentation basin natin, dyan tayo mag-treat ng water. Maglalagay tayo ng mga chemicals para matanggal yung mga sediments. Para luminaw yung tubig. Then, after ng sedimentation is meron na namang additional na pumps which is the booster pumps. Yun yung kukuha ng tubig from sedimentation basin papunta dito sa ating filtration system. So, yun yung magiging last process natin ng filtration para yung malinaw na talaga potable water na yung lalabas. So, after ditong filtration system is yun na yung papasok, papunta doon, papunta sa mga consumidores. Yung gumagamit po yun ng kuryente? Yes po, malaki-laki din po yung kuryente na ginagamit natin kasi maraming tayong mga pumps na ginagamit. Siguro paano ako kung tanong sa prime water. Dahil po sa binabanggit ni Hanabanan, may ganun palang proseso at medyo mahal-mahal ang kuryente niyan. Kung bibili po kayo sa Hanabana, meron ba itong epekto na dagdag na charges sa mga consumers? Kasi may mga nagtatanong, baka naman tumaas ang presyo ng water rate natin dahil yan. Ano pong kaliwanag nito? Good morning, sir. Wala po siyang additional na increase sa tarifa. Okay, nakuha ko na yung mga kasagutan. Maraming salamat po. Thank you po. At ang next po natin ay si June Bagwis ng Radyo Pilipinas. Magandang umaga po, siyempre pa kay Engineer. Kanina po, follow up na lang po dun sa question Parik Romel Phoenix. Kasi nabanggit nga ninyo, meron kayo itong sedimentation basin. And ang tanong ko po, makagamit na ba ito this coming September? Itong sedimentation basin na ito? Sa ngayon po, yung sedimentation basin natin is ongoing pa yung construction. Okay. So, regarding po sa sedimentation basin natin, medyo matatagalan pa tayo dito sa paggamit nito. Pero even though wala pa yung sedimentation basin natin, is kaya naman mag-operate ng water treatment plant natin. Kasi, na-mention ko nga, meron itong dalawang system. Meron tinatawag na bypass operation at saka yung full operation niya na meron ng sedimentation. Okay, so ibig sabihin kung hindi pa kayong September magagamit, kailan po mag-ooperate yan po ng ating sedimentation basin, which is according to your explanation, napaka-importante. Kasi hindi na tayo magkakaroon ng problema kapag merong turbidity o kaya naman malabo yung tubig. So, kailan po natin ina-expect na mag-operate po ito? Yes po. So, ang hinahabol po namin is next year magamit ito siya. Pero pag natapos naman kami sa phase 1, which is itong sa bypass operation namin, at least makafocus na kami sa construction and sedimentation namin, mas mapapabilis na. So, sinusubukan din namin na mapabilis din yung construction ng sedimentation. So, if not this end of the year,
earlier next year, matapos na rin yan. Okay, salamat po. One last question. Yun hong sa third level water district po natin, yung sa Lidong, kailan ho ito mapasisimulan? Regarding po dyan na tanong is, hindi ko po alam yun. Sino ho yung pwedeng sumagot regarding that? Yung sa Lidong, yung Hanabana din yun eh. Okay. Okay, sige. Thank you very much. Thank you, Sir June. At ang next po natin ay si Sir Ruel Santilices ng Bantayog News Online. Magandang umaga po sa ating lahat. Bali, ang tanong ko po ay sa Prime Waters at CNWD dahil meron po tayong kinonstruct na worth 45 or 42 million pesos na reservoir, water reservoir sa Mercedes. Pero minsan lang yata ito dinaanan ng tubig. Baka po pwedeng masagot kung dito po ba pwede nating maimbakan ng tubig para hindi nawawalan ng tubig ang mga taga-Mercedes? Oh, thank you very much, sir. Napakaganda po katanungan, Ruel. Ito kasing storage tank natin sa Mercedes, kinonstruct ito noong taong 1982. Ngayon po, ang purpose nito is to supply, director po noon si Bukal Gatche, ang panahon na yon. At ito po ay ginawa para mabigyan ng maayos na supply ng tubig ang bayan ng Mercedes. Kaya lang po, yung pagsabay ng Camarines Norte Water District sa development ng ating pong probinsya ay hindi po makasabay ng maayos dahil po sa kakulangang pinansyal. Noong pong panahon na yon, ang Local Water Utilities Administration, yan po yung mother unit ng Camarines Norte Water District, ay nagbibigay po o nagpapahiram ng utang sa mababang interes. So kung malalaman po ninyo, ang tubig po natin nun ay napakababa ang halaga. Subalit nung mga dumating na panahon, umabot po sa almost 14 years, if I'm not mistaken, 12 to 14 years, hindi po tayo nag-i-increase ng water bill. So, stagnant po yung development ng water district. Pero, nung time na si Lua ay nag-stop ng pagbibigay o pagtulong sa Camarines Norte Water District, ang nangyari po is naghanap si Water District ng makakatulong. Sa ngayon po, yung storage tank na merong 1,000 cubic meter capacity, due na po ito kay Prime Water. Sinabihan po ako ni Branch Manager Johnson na i-redevelop nila and aayusin, i-retrofit yung tangke para kapag tumakbo po ito si Hanabana, masuplayan po natin ang maayos ng tubig yung Mercedes. And considering po yung height noong ating storage tank that is about 38 meters, for sure po magbibigay po ng mga 20 PSI o 20 pounds per square inch pressure yung pong ating tangke ng tubig sa Mercedes. So hopefully kapag natapos po si Hanabana and yung pong ibang programa ni Prime Water ay maisakatuparan, isa po sa may pinakamalaking benepisyo ay ang bayan po ng Mercedes. Maraming salamat po. Yun na po yung question ko. Okay, thank you, Sir Wes. Susundan naman po yan ni Sir Malabanan ng RMTV. Magaling, halos lahat na itanong na. Pero siguro ito na lang po kay Engineer Villanos, po. Pagkakala ko, di ako nagkakamali, 25 years ang kontrata ng Prime Water para mag-operate at tumulong sa ating mga konsesyonaryo. Ang Hanabana po ba, ganun din? 25 years din? O hanggang kailan po dito tatagal? Nakabuwa po si Hanabana kay Prime Water ng 10 years. Okay, 10 years po. Okay, sir. Nakapala po ba sa joint venture agreement natin na pwede tayong kung sakasakaling hindi nasatisfy yung ating mga konsesyonaryo sa takbo ng operasyon ng Prime Water, pwede po tayong
magpatulog sa mga kumpanya na katulad ng Hanabana, nakapalugtubay sa virtual agreement natin? Opo, napakaganda po katanungan kasi isa po sa mga tumulong po sa Camarines Norte is si Governor Padilla in cooperation po nitong dalawang katabi kong board member, especially si Bukal Gatche na siya po ang chairman ng ating utilities. At dito po, kaya po nakapasok si Hanabana kay Prime Water is due to due diligence of our governor na magkaroon po ng memorandum of agreement si Hanabana and si Prime Water para ma-augment po yung ating pangangailangan supply. Kasi if you will notice naman po, nararamdaman po natin, the scarcity of supply in our service area is very much experienced by our service concessionaire. And even the governor, talagang halos sa weekly po pinapatawag kami ni governor dito po sa problemang ito. And we're very thankful na nagkasundo po si Hanabana and si Prime Water na magkaroon po nitong memorandum of agreement. Okay, salamat po. Thank you so much. Salamat din po at susundan po yan ni Mr. Ricky Tepera ng BCN Bicol. Magandang umaga po sa lahat. So, halos wala na kami maitanong Ubus na. Bawal na magkulitin. So, ang tanong ko na lang kasi like that thing open forum ay nababanggit Daet, Mercedes, Daet South, Basu. Ako taga Daet North ako. At napipil ko din na medyo humihina na rin yung supply sa amin. Kasama ba kami sa mga bibenepisyuhan sa Daet North? Kasi Daet South, Daet, Mercedes. So, kasama ba kami doon? Yes, sir. As mentioned earlier po, kapag yung portion ng water po is pinalik po namin, yung portion ng spring, kasi kapag nakapag-supply na siya na bana, so mag-adjust po kami ng valve. So yung portion po ng spring na sinusupply from Labo is may babalik po to the portion of Labo, Talisay, Binsols, and Daet North po. Kasama po doon. Kasi ang nag-supply po sa Daet North is spring side. Hindi, masarap yung tubig namin. Sabi ni Mayor Actually, parehas naman po siya potable water. Last question sa Hanabana. Ito bang pagtulong natin sa Prime Water? Ito yung hudyat na kayo ay may plano pa rin magtulong sa ibang bayan para i-offer din itong na-i-offer natin sa Prime Water kapag tayo ay matagumpay sa ating operations, sir. Magandang tanong po yan. So, regarding po sa pagtulong is, nandito naman ang Hanabana para talaga tumulong sa mga concerns regarding sa tubig. So, open naman po yung kumpanya namin sa pagtulong basta pag-usapan na. Sir, yung hindi po nasiservisyuhan ng CNWD at ng Prime Water, yung mga ibang bayan. Siguro po regarding dyan is sa akin na side is hindi ko talaga yan masasagot since I am project engineer for the construction. Pero para sa akin naman, sa perspective ko lang is open naman siguro ang company namin sa pagtulong as long as may tumawag. So meron pong karagdagan si Board Member Paul Gatche. Opo, at maganda yung tanong mong yun. Pagkatapos po nitong Hanabana dito sa pagtulong dito sa Prime Water, sila po ay binigyan ng authority ni Governor na magtayo ng isang water district doon po sa river block ng Basut at Mercedes. So yung lahat po na hindi nasiservisyuhan ng CNWD Prime Water, ngayon po ay magtatayo ng sariling water district ang ating pong Hanabana. Yun po ay gagawin nila after ng marisolbaran muna itong mga problema natin dito sa Prime Water, CNWD. Thank you po. Advance lang po. In po yan sa inyo.
Huwag po kayo huwag po kayo magtataka pag pinatawag ko kayo, inibitahan ko kayo. Mag-uumpisa po mag-clearing ang Hanabana doon po sa parte ng Oliva pababa. Lidog, Oliva pababa. At yan po yung ilang barangay po yung papasukin niya hanggang po sa Mangisok, and then papasok po siya doon sa Manggamagong hanggang po doon sa coastal barangay ng Mercedes. Yan po ngayon. Tanda po ninyo, yung pong coastal barangay po ng Mercedes ay marami na po mga resort. Kaya kailangan nila ang talagang potable water na masilbihan sila. Okay, thank you po. Board member, meron ka pa, Ma'am Mucha? Yes po. Yes. Una muna po, sunod-sunod po kasi yung pagkawala ng tubig at pagkasira ng pipeline nyo. Pero, paano po kaya magagarantiya ninyo na pagpasok ng Hanabana ay hindi po magsunod-sunod lalo pagkawala natin ng tubig? Good morning po ulit. Yung pong mga previous na interruptions po namin, lalo dito sa portion, ditong sinusuplayan ni Dagototan, is dahil po yun sa may ongoing po kasing construction dito, di ba po? Nakikita natin, ongoing yung widening ng roads dito sa may San Lorenzo down to Daet po. So mayroong mga portion po dyan na tinamaan during construction. Though na-repair naman na po siya. So sa tanong po na kung gaano kami ka-ready pipelines during the time na makapag-supply na po si Hanabana, is ready naman po kami sa anumang breakage na pwedeng mangyari. Nag-advance order na po kami ng mga materials, fittings, ordinances na kailangan po in case na magkaroon kami ng breakage po dito sa system. And yung lalabasan naman po ng tubig ni Hanabana is dalawang 300 mm po yan dito sa labas. So ina po siya para makater yung additional na 5,000 cubic meter. Thank you po. Yes, Ma'am Mucha, another question po? Yes po. Since kay GM po. GM, kung sakaling hindi maging effective ito at may pangalawa po tayong sumagot sa prime water, ano po kaya susunod yung gagawin or action just in case po na hindi ito maging epektibo? Thank you. Actually sa ngayon, we are very much positive dito po sa dalawang kumpanya na tumutulong kay Water District. We are not thinking about the negative side of it, rather we are thinking it positively. So, sige, pagbigyan po natin in the event na hindi po mangyari or hindi po maisakatuparan nitong dalawang kumpanya ang pagtulong para maayos po ang ating supply ng tubig. Ang pwede po natin gawin dito is i-re-inspect po natin yung ating pong Memorandum of Agreement between Prime Water and Hanabana and the joint venture agreement between the Prime Water and Camarines Norte Water District. Nakapaloob po dyan sa mga agreement na yan ang cases in the event na mag-fail po ito pong ating mga ginagawa. And I know for sure si Prime Water and si Hanabana hindi po magkakarating doon sa portion na magkakaroon po ng problema sa ating pong pagpapatakbo nitong Camarines Norte Water District in the sense na pagbibigay po ng supply ni Hanabana ng tubig and si Prime Water naman po sa pag-ooperate ng Camarines Norte Water District. So, for the meantime, we are pretty sure na hindi po tayo magkakaroon ng problema considering na ito pong binigay ni Hanabana na 5,000 cubic through the effort of our governor and board member Gatche and Oko, we are very much sure na hindi po tayo magkakaproblema. Follow-up lang po. Nabanggit din po kasi ni Papa Paul na mayroong plano Hanabana na magtayo rin po ng isang kagaya ng water district. Ano bang pwede niyong gawin dito? Sa ngayon, maganda yung plano na yun,
Kasi for sure sa ngayon, hindi pa namin kaya na mag-expand. Especially, dyan po sa papunta na Mercedes. At present financial status o capability of the Camarines Norte Water District, we cannot do that for sure. So, yung pong iniisip po ng ating provincial government na mag-expand or mag-provide ng level 3 water supply system dito po sa barangay ng nasasakupan ng bayan ng Mercedes, agree po kami doon. Hindi po kami, although meron po kaming franchise area sa Mercedes, hindi po magiging balakad si Camarines Norte Water District sa programa po. Thank you, Ma'am Mocha. Wala ka na pong follow-up. Okay na. And then, tawagin po natin si Sir Dondi. Inip na to kanina pa. Maturog na nga rin sana ako. Good morning. Kay GM po siguro. Nabanggit niyo po GM kanina, yung Alawiho filtration natin na kaya produce ng almost 3,000 cubic meter per day. Pero hindi yun nag-ooperate. Sa ngayon po, hindi siya nag-ooperate kasi meron po tayong quality issue na yung content ng iron natin mataas issue. So at ano ko sir, pinagkagastusan na rin kasi ng prime water. I think may contractor pa yun. Something may issue na doon, lalabas naman na tayo. Pero baka pwede nung mapakinabangan, makakatulong pa yun sa proseso nun, yung hanapana, para hindi masayang, kasi 3,000 cubic meter, malaking pakinabang din yun. Mapapakinabangan din po yun. Actually po, ang alam ko, meron silang binibiling instrument or something filtration equipment from Singapore. Ang problema ay yun ang pagdating ng mga equipment na yun. So, nandun na po yung proseso ng prime water. So, anytime soon, maybe right after na matapos yung Anabana or next year, maibigay na po nila yung 3,000 cubic meter from Alawiho. So, ibig sabihin, si prime water po ang nag-maintain as of now until mag-produce ng water. Wala si Anabana doon? Wala po, si prime water. Si prime water lang. Okay. Siguro sa technical po siguro gusto namin malaman siguro engineer. Kasi sabi nga natin, matatanda na yung tubo ng water district natin dito. Baka matatanda pa sa amin, hindi maiwasan pumuputok. Yung pressure kasi, magugulat din yung mga nasa kabahayan na paano po yung sistema ng water district? Kasi kung main pipe lang yung pinaka po ninyo, paano po yung malapit na sa may kabahayan? Gaano kahanda yung water district? Siguro muna, GM. Sa ngayon po, yung capacity ng mga distribution pipe natin is enough for the 36,000 service connection. So, sa ngayon po, wala po kami nakikita ng problema sa mga distribution pipes po natin. Ang magiging problema po niyan, kung mag-expand po si Hanabana or dagdag na pangangailangan si prime water ng capacity for water production, ang gagawin po nila is to increase itong enlarge or mag-parallel pipe dito po sa mga transmission pipe natin. So sa ngayon po, dun sa distribution pipe natin, okay po siya, wala pong problema. Ang nakikita kong problema nito is yung mga service concessionaire na medyo may katagalan na po yung kanilang mga service line sa loob ng kanilang bahay, baka po magputukan ito. So anyway, meron naman po tayong mga private plumbers and sometimes meron pong available si prime water na tubero, pwede pong matap. Pero kung wala pong available, marami na pong private planners kasi during the time of Camarines Norte Water District, i-educate po kami through TESDA na mga plumbers para maging professional plumbers po yung mga kababayan po natin. Okay, maganda po yun. Maganda ang program. Siguro kay engineer, alam naman natin, itong tubig na pagkukunan po ninyo sa ilog sa likod natin, dyan kumukuha itong dagututan filtration. Yung pag-aaral po ninyo, hindi po kaya kakapusin ito pag sabay na kayo ng dagututan na kumukuha o humihigop ng tubig, lalo na pag yung talagang tag-init na, hindi pinag-aralan nyo din mo ba itong likod para hindi kayo kapusin pa pagdating sa panahon? Thank you po. So regarding po sa ilog, kung kaya ba na magsabay ang DFF ng Prime Water at saka ni Hanabana is kaya naman po kasi initially yung whole na ilog naman is nakuha naman ng permit na kaya up to 20 MLD na operations. So in combination ni Hanabana and ni
prime water, so more than enough po yung capacity ng ilog po natin. Additional po. Okay pa. Dito, during the feasibility study, nagkantak po kami ng feasibility study before the construction of the Condotan Filtration Facility. And na-find out po namin during Linman, yung pong time na summer, ano po, ibig sabihin, mahina ang daloy ng tubig sa ilog ng Mapurong. Ang sukat po namin daloy ng tubig yan is 230,000 cubic meter per day. Ang hiningi lang po namin sa National Water Resources Board is 20,000 cubic meters. So meaning to say, 10% pa lang po ng total supply during Linman ni Mapurong River yung kinukuha po natin. So that's mean na hindi po tayo magkakaroon ng problema kung magkukulangan po yung ating supply para sa ating po pangangailangan. Okay po. Isa na lang po siguro, dinidinahin ko si Bukal Winnie Oko. Di ko alam, nakapaligo kayo Bukal kanina? Nakapaligo kayo kanina? Kasi ang labo, minsan talagang marami nagreklamo doon, may subdivision na talagang walang tubig. Sa Hillcrest subdivision. Hillcrest. Oh, kasi actually may compound ako doon. Wala talagang supply ng tubig. If ever na gusto mo magkaroon ng tubig, maghintay ka ng madaling araw. May pupunti pag gumagamit mo. Pero siguro mga 1 hour lang yun, then nawawala na yun. Yun talaga ang yun po ang gusto kong itanong kasi ang sistema kasi, yung natutunan tayo dito sa department ng Daig Basud, baka may nagtatanong yung mga taga-Labo, bakit di naman natin ginagawa ng paraan? May pag-usap na din po ba kayo ano pong ginagawa ng prime water para sa mga taga-Labo? So far, wala naman. Wala. Wala pa. Yun po ang gusto namin siguro sa prime tsaka sa water district, Bukal. Ano pong status ng mga taga-Labo po? Kanina kasi nabanggit ko na si Hanabana, sabi niya 10,000 cubic meter per day kaya niyang i-operate. Itong phase na to. Sa phase na to, pwede niyang ibigay sa atin is 10,000. Unfortunately, ang kailangan for the meantime ni prime water is 5,000 cubic. So meaning to say, kung sakali man na magkaroon pa po ng augmentation process si Hanabana, magbabawas din po ng supply ng tubig si Buro-Buro papunta po dito po sa bayan ng Daet para yung pong tubig na galing po sa Buro-Buro tumuloy po papunta po doon sa mga mabababang lugar, matataas na lugar at malalayang lugar na barangay ng Municipality of Labo. So, sa palagay ko po, ito pong ginagawa natin ngayon na solusyon sa pagkukulang ng tubig lahat po makikinabang. Thank you po. Thank you, Sir Bong. And last but not the least is Mr. Jason San Fernando.